You be saying no, no, then saying yes, 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 cause you're messing with your head. Hi vlog, it's me Don. Welcome back to my channel. And for today's vlog, I would like to share with you kung ano yung pinagkakaabalahan ko pagdating ko sa Pinas, galing abroad. At this point, I would like to share gaano ako ka-blessed dahil hindi ako nagpasko at nagbagong taon doon sa barko. And as soon as I arrived from 23 hours connecting flights from New York to Singapore, Singapore to Manila, Manila to Davao, I was greeted with warmth welcome and pinaka the best na feeling with my family. Feeling na at last, you're at home. Hindi mababayaran. Ang saya. Of course, big thanks to my sister kasi kahit 12 midnight na, push pa rin sa pagsundo sa akin sa airport. Of course, ang pinaka-excited sa lahat na makita ko, itong madam na katabi ko. Ang aga-aga nagising. Excited na excited. Bakit ka mo excited na excited? Dahil may matatanggap na pamaskong handog. Yayamanin. At ang regalong matatanggap niya ay simple lang naman, grocery at kakaunting dagdag puhunan na rin para sa negosyo niya. At this point, hindi ko alam kung masaya ba siya yung ngiti niya. Ewan ko, nakakataba ng puso at the same time, nakaka-proud kasi hindi ko inaasahan na darating yung panahon na makakatulong na din ako sa pamilya. Itong kakaunting pamaskong handog namin ay pinagtutulungan po namin ito ng kapatid ko. Napakasimple lang ng gusto ng mama ko. Wala itong halong maarte sa katawan, walang ganong gusto sa gamit or gadgets, kung ano-ano pa dyan. Lang, simple lang talaga. Yung gusto nito, pera. At pera. At pera? Basta pera, puro pera. At ito na nga, napaupo na nga si mama kasi minomonitor niya kung lalagpas ba sa budget na ibinigay namin ang grocery niya o hindi. Kasi wala siyang magagawa. Siya talaga magbabayad sa sobra. Ay, of course naman. Ang saya-saya ng mukha nito. Nakabudol na nga sa amin. Oo. Kahit masakit sa bulsa. And of course, proceed naman tayo sa pamaskong handog naman ng Chikiti. Isa lang talaga yung gusto ng batang to. Bike. Sa pag-ikot-ikot namin, napag-isipan namin na wag na lang yung bike, yung motor na lang. Story time nga pala, gustong-gusto ng mama niya yung type of motorcycle, yung big bike. Kaya nung nakita ng mama niya ang big bike na ito, we tried to convince Fiona Bell, pero babalik at babalik talaga siya sa bike niya. Dai, please lang Dai. Say yes. Itong pamangkin ko nito, may sariling desisyon na talaga. Kahit 4 years old lang, kaka 4 years old lang, alam na alam kung ano talagang gusto niya. Babalik at babalik talaga sa bisikleta. I like the most with the characteristic of Fiona Bell. Mas marunong siyang mag-balance sa desisyon niya. Dahil sa naobserbahan ko sa pagkakataon na ito, tinatry niya yung bike. Kaso medyo mataas lang para sa kanya. Medyo malaki-laki lang para sa kanya. Until na-convince namin siya na iswap na lang sa maliit na motorcycle. At last, sa kahaba-haba ng diskursyon, ay nauwi din sa scooter type. And of course, my gift din sa tita mami for this cutie pie. We have this wooden rocking horse. At dahil months old pa lang si Sabine, yung ate Fiona muna yung gagamit. Disclaimer lang with this video, si Fiona Bell mismo yung nagbi-video sa sarili niya. Makwento ko na nga lang din. Etong high vlog page ko ay nagsimula lahat kay Fiona Bell. Dati pa lang, I think 2 years old, kinukuha niya yung phone, magre-record sa sarili niya, at sasabihin on cam, "Hi vlog, welcome to my guys." Sa oras na to, katuwang ko si Fiona Bell na magbalot ng chocolates. At dahil okay na tayo kay mama, dun naman tayo sa pamilya ng papa ko. Kaunting salo-salo lang para sa Christmas party ng grupong ito na solid talaga. At dahil sobrang blessed tayo sa taon na ito, hindi natin makakalimutan ang magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na binigay niya sa atin. The best na bonding talaga pag nasa bukid tayo or nasa probinsya is yung budol fight.
Request ng mga lola at lolo ay ang pakantahin ang Songbird. Bird. Basta yun na yun. At syempre, di makukompleto ang party kung walang parlor games. Ang larong ito ay boys versus girls. Ang mechanics ng larong ito, unahan lang ang bawat grupo na punuin ang botilya ng tubig gamit lang ang kutsara. Larong ito, dito matitest kung sino magaling mag-control sa paghawak ng kutsara. Babae ba o ang lalaki? Oops! Ang larong ito ay medyo rated SPG. Unahan sa paghawak o sa pagkuha sa talong ni Manong. Siyempre, magta-try din yung mga lalaki, no? Paunahan sa pagkuha ng talong ni Manay. For the final round, ang galing. Galing mo sumayaw, nanay. Nun talaga, isasayaw. Wag easy to get. Ending lang ng kending, nay. Ito si Kagawan na naka-green, no? Formado na. Formado up. Yeah. Okay. At speaking of share your blessings, maraming salamat po talaga sa lahat ng naging sponsor sa parting ito. Ang maganda sa grupo na ito ay hindi nila kinukwenta kung ano man ang makukuha nila na premyo. Liit man o malaki, yung mabunot nila, sabi nga nila, di matutumbasan ang saya na kanilang na-experience noong araw na iyon. Sa buhay na parang life cannot measure na hindi mo masusukat ang totoong saya. Depende na lang kasi yun kung paano natin ma-appreciate ang kung anong meron tayo and how can we see a blessing yung mga bagay na wala tayo. So, totoo yun, yung mga bagay na wala tayo, it's still a blessing. Kaya for the year 2023, I am very blessed for the things that what I have and what I don't have. Ang daldal ko, sorry. Sa mga viewers natin, thank you so much for the support and for always watching. Bye for now. Enjoy!